It's the biggest concert of Christian artists in years. With over 100 singers, dancers, musicians, and theater actors. Get ready to sing and praise like never before. In Beyond Measure, CBN Asia's 30th anniversary celebration. Join us on September 24, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Get your tickets now before it runs out. Lumaki sa kahirapan si Rosie. Ang kinikita ng ama sa pagsasaka ay kulang na kulang para punan ang mga pangunahing pangangailangan. Sa harap ng pagdarahop ay hindi nawala ng pag-asa sa buhay si Rosie. Lumuwas siya ng Maynila at nangatulong sa tiyahin. May pagpatuloy lamang ang pag-aaral. Rosie, ikaw na ba yan? Yes po, tita. Halika, tuloy ka, pasok ka. Isensya ka na, makalatang bahay. Alam mo na, maraming bata. Sige, fill at home lang. Sobrang hirap. Malayo sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko. Tapos naiisip ko sila lagi. So, mahirap ang malayo talaga sa pamilya, sa murang edad. Hi, I'm Trish. Sa kabila ng kalungkutang nadarama, dala ng hamon sa kahirapan ng buhay, isang grupo ang nagkaroon ng puso na kalingain siya at gabayan. Naranasan ko rin doon yung kanilang mga attitude towards me, yung pagtulong. Mababait sila. So yun, naging regular ako doon. Unti-unti kong nakikilala ang Panginoon. Rosie? Habang nag-aaral, nag-student assistant din si Rosie upang may pangdagdag sa iba pang gastusin sa kanyang pag-aaral. Sa pagkakataong ito, isang bagong kaibigan ang kanyang nakilala. Sa school, lagi ko siyang nakikita kasi janitor siya. Working student din siya. Kasi ang payat niya noon, tapos ang tingin ko sa kanya bakla. Kasi maputi, mapula yung labi, and then, pero nakita ko yung ugali niya, yung pagtiyatsagaan niya, pagiging masigasig niya. Unti-unti, yun, na nagustuhan ko siya, naging kaibigan, naging palagayan ng loob. Lumaki kami na nakagisnan ang pamilya ko na sa palengke. Doon kami halos lumaki sa palengke, nagtitinda. So, dala-dala namin yung amoy ng palengke kahit naligo ka na. Pagpasok mo, may ano ka pa rin, amoy palengke. Tulad ni Rosie, maagang humarap si Ronnie sa realidad ng kahirapan. Ngunit sa murang edad ay nahulog si Ronnie sa pita ng laman. Nakipagrelasyon siya sa isang 20 anyos na dalaga. Nabubuyo ako ng mga tropa. Nakikita ko na pag hindi ako iiwas, baka mapangasawa ko ito. Yung pangarap ko ay mawala. So ang pinakasolusyon ko lang, tumakas. Iba na yung relasyon namin. Talagang hindi na siya umaalis misa sa bahay namin. Fear ko na talagang baka dumating yung point na mabuntis. Kasi may nangyari na sa amin eh. Lumuwas siya ng Maynila at nagsimula ng bago si Ronnie. Namasukan siya bilang janitor upang makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Nagpinan sa akin noon yung aking tiyahin. Kung poproblemahin ko na lang, yung baon. Nag-apply naman akong janitor. Mula umaga hanggang hapon, janitor ako. Tinitingnan-tingnan ko yung mga babae doon sa paligid-ligid ko kung sino ba yung pwede kong ligawan. So, nakita ko siya nandoon sa office. So, yun, we became friends. And we became lovers. Nagsimula bilang magkaibigan, nauwi sa pag-iibigan hanggang sa sila'y makapagtapos ng kolehiyo. Sa kagustuhang magkaroon ng magandang buhay, nagtungo ng Saudi si Ronnie upang doon magtrabaho. Ang aking desire talaga ay makapag-start na ng pamilya. After na natapos yung kontrata ko ng 2 years, ay nakuha ko lahat ng sweldo ko for almost 6 months, 7 months na hindi sumweldo. So medyo malaki-laki yung aking nadalang pera. Kasi walang proposal, hindi ako marunong ng gano'n. Basta sinabi ko, tayong papakasal na kami ni Rosie. Meron na akong konting naipon. Agad na nagpakasal ang magkasintahan. Ngunit kalaunay, bumalik si Ronnie sa Saudi. Plano niyang kunin ang pamilya sa sandaling makasettle na siya.
Sa pagkakataong ito ay naimbitahan si Ronnie sa isang Christian church. Sumama siya upang mapawi ang labis na pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Subalit, hindi iyon nangyari. Ang labis na pangungulila ay nagtulak sa kanya upang makipagrelasyon sa ibang babae sa telepono. Sige. Sama ako. Kami ha? Sama na ako. Kami ha? Okay. Ayos. Baka may makilala kong babae doon. Yung isang beses na imbitasyon, naging 2, naging 3. So may nagbigay sa akin ng number. So yung number, di kinukontak ko. So ang pakilala ko ay ako ay engineer. Pumunta ako sa lugar niya. Alam mo yung salita ng Diyos, pag natanim sa'yo, ang may conviction na. Meron lang aminin sa'yo. Hindi talaga ako engineer. At lalong-lalo hindi ako binata. Doon ko na tinapat yung kaponpal ko, yung parang MU, tinapat na, ayun, doon na, inamin ko na din, doon na naputol. Makikita mo talaga yung word sa Genesis, it is not good for man to be alone. I know the context is, yun nga, you need to get married, you need to find a life partner whom the Lord chooses for you. But lalo na pag married ka and you're physically apart for a long period of time. Yes. Kung panandali lang, okay lang, no? Kasi the Lord wants to make you one, just Amen. as the Father, Son, and Spirit are one. So kung hindi kayo magkasama, you're open to attack. Right. Diba? Right. You're not complete. Yes, Yeah. that's right. When we let our desires drive us, we lose sight of God and what He wants to achieve in and through our lives. We use our bodies in ways that bring temporary pleasure but long-term brokenness, especially when it comes to sexual relationships, addiction, etc. Ganyan ang nangyari kay Ronnie. Dala ng kalungkutan, bumigay siya sa pita ng laman. But if we want to get out of it, we need to allow the Holy Spirit to take control of our lives. Tama. The Apostle Paul encourages us to live a life committed to Christ. He said, let's keep focused on that goal. Those of us who want everything God has for us. If we have something else in mind, something less than total commitment to God, He will clear our blurred vision. Philippians 3:15. Sa aming pagbabalik, makakasama natin sa studio ang mag-asawang Rosie at Ronnie. Para kay Yahweh. We are back on the 700 Club Asia at kasama natin dito ang mag-asawang Ronnie at Rosie. Welcome to the show. Good day po. Ronnie, Rosie, lumaki kayo parehong sa hirap. How did you triumph over that situation in your lives? Totoo po, napakahirap maging mahirap. Pero yung determinasyon ko na talagang kailangan makaahon sa hirap, ang isang ginawa ko po talaga ay makatapos ng pag-aaral. Kaya man yung pinagdaanan naming hirap, pinilit ko na maging working student na nandoon na talagang kahit ito ay isang vocational course man lang, at alam ko na mayroong kahihinatnan. How about you, Rosie? I believe na hindi tayo nilikhang mahirap ng Panginoon. May plano siya sa bawat isa sa atin. And He wants us to enjoy that. So, bakit sila kaya nila? Kung kaya nila, kaya din natin. Diba? So, yun po yung isang naging talagang inspirasyon din po namin, yung pinanggalingan naming hirap. So, that's why we pursue and we really strive
hard together with kasama namin ng Lord sa pagkamit ng aming mga pangarap. I like that, no? Yung pagiging mahirap, kumbaga, naging stepping stone to the next part of your journey, no? Yes po, yes. So, ano ang nagtulak sa iyo na makipagrelasyon sa murang edad? Ano yung tumatakbo sa isip nyo at that time? Sa akin, wala naman tumatakbo. Kasi ang gusto ko lang talaga magkaroon ng relasyon. Bata eh. Ganun naman po talaga. Hindi ko na iniisip kung ano yung kahinat na. Na-in love ka eh. So, siyempre, di ba? Part of growing Oo, up. part po talaga. Opo. Oo. Ikaw naman, Rosie, you were a teenager during that time, di ba? Ano yung pinagkakaabalahan mo nun? Nag-aaral po. Talaga? Opo, nag-aaral po ako. nun. Seriously? Yes, studying. and at the same time, Distraction ka pala. at the same time, nag-work din po. So, I'm a working student. So, nung una mong makita si Ronnie, di ba, it was in the school, no? Opo. Naisip mo ba na, ito na yung inilaan ng Panginoon para sa akin? Was that a thought? Honestly, no. Hindi po. Oo. So, it was more of attraction. More of, actually, hindi ko naman siya that time, hindi ko iniisip na magbo-boyfriend or hindi ko siya, So, what- wala sa isip ko. Kasi, hindi ko. Kailan siya napunta sa isip mo? Nung nag-pursue siya. Okay. Pero type mo si Ronnie. Nung una, hindi rin po. Tapos naging gwapo. Ako, nung naging gwapo na lang nung ko. Hallelujah. Nung Ganun talaga si Lord. Determined eh. Oo, Determination. determined. Yes, yes. Yeah, he didn't, basta gusto niya. He wanted to run after her. So, kumusta naman ang simula ng iyong married life? Maayos naman po. Maayos naman kung nakapagsimula po kami sa isang maliit na bahay. Ang kagandahan po nito, hindi kami parehong namyenan. Nagsimula kami talaga na bukod. Yes. Nakabukod po agad kami noon. Oo. Kahit maliit lamang po, pero nakabukod. Kaya lang talagang medyo mahirap makaipon. Oh, biblical yun. Ang ginawa nyo talaga. So, were you aware of that or you just wanted to do that way? Plano nyo naman talaga? Po, hindi po kami aware sa ganun. Oh. Binigay po kasi yung maliit na bahay na yun ng aking nanay, yung nanay po niya, biyenan. So, doon po kami nagsimula. Doon. Galing. How about you, Rosie? Ano yung mo dun sa first few years nyo together? Medyo mahirap po kasi that time, ako lang yung nag-work. Buntis ako nag-work. So, medyo mahirap dahil financially, opo, yun. So, it was, So, and then, umalis siya. that's when he left. Opo. Okay. Di ba alam mo na, talking about his leaving, no? Alam mo na may weakness Opo. si Ronnie sa mga babae. So, Opo. hindi ka ba nag-alala nung umalis siya patungong Saudi? So far, hindi naman po. Opo, hindi. Nagtitiwala. Opo, nandun po yung tiwala ko sa kanya. Opo. Okay. Oh, kasi kung hindi, at that time, hindi pa yata uso yung mga tracker. Opo, wala pa. Okay. Sa aming pagbabalik, we'll take a look at Ronnie's life in Saudi. Magkaroon kaya siya ng babae doon? Abangan nyo yan, huwag kayong aalis. Join Gary V, Dulce, Sam Concepcion, and many more surprise guests in Beyond Measure, CBN Asia's 30th anniversary concert on September 24th at Smart Araneta Coliseum. Scan the QR code to go to the ticket order form, fill out the form, and submit. Proceed with the donation process at the CBN Asia giving page. Type the donation value of your tickets. Don't forget to include Beyond Measure in the donation notes field and expect to receive an email and SMS confirmation from CBN Asia. See you at the concert, and together, let's celebrate God's faithfulness beyond measure. Tuluyan ng tinalikuran ni Ronnie ang pagka-phone pal at nagpatuloy siya sa pagkilala sa Panginoon. Di nagtagal ay kinuha na niya ang kanyang mag-ina upang sama-sama na silang pamilya na manirahan sa Saudi. Buong pusong tinanggap at pinatawad ni Rosie si Ronnie sa kanyang pagkakamali. Nagpatuloy sila sa kani-kanilang mga buhay. Si Ronnie bilang electric technician at si Rosie naman ay hospital administration.
Di nagtagal, panibagong biyaya ang dumating sa kanilang pamilya, subalit ang kaligayahang dala ng biyaya ay napalitan ng di masusukat na sakit at paghihinagpis. Yes. Seryoso to? Oo nga! Nakabibili tayo! Woo! Ano pa pangalan natin? Pag-isipan natin yun later. Pero parang gusto ko yung Dave. Dave. You know, Peter, naalala ko yung line na God sets us up. And nakita ko dito sa story ni Ronnie and Rosie, parang they were both, in a sense, set up, you know, because before Rosie went back to Saudi, inayos na ni God yung puso ni Ronnie to let go of his sin, right? And when he had an opportunity to confess to Rosie, na-set up na rin yung puso ni Rosie to be able to forgive because she already experienced the forgiveness of God. Diba? That is so true. Kaya nga, Felicie, importante yung forgiveness. In fact, of course, one is you go before the Lord and ask the Lord to forgive you for what you did, the sin you committed. And another, to complete that is you confess it to your husband or to your wife. Sabi nga sa Bible, confess your sins to one another that you may be healed, that you may be restored. So it's important that you also come clean, sabi mo yung totoo sa kanya, so to give her or him an opportunity also to respond. Yes. Diba? So pag-respond niya, alam mo talaga, it comes from the bottom of his or her heart. Yeah. Talaga po, restoration can only begin when forgiveness is genuinely released, allowing healing and reconciliation to take place. Yan ang ginawa ni Rosie. Kaya nakapagsimula sila ng maganda at matagumpay na buhay sa Saudi. Forgiveness is the miracle of a fresh start, a new beginning, a second chance. You know, as God delights in forgiving our sins, we must also delight in forgiving those who sinned against us. Kasama pa rin natin dito ang mag-asawang sina Ronnie at Rosie. Yan. Para sa iyo, Ronnie, no, I wanna ask, gaano kahirap o kadaling tanggapin ang iyong pagkakamali at humingi ng tawad kay Rosie? Totoo naman po talaga na mahirap bilang lalaki. Ang isa talaga ay huwag kang aamin. Mahuli ka na, pero huwag kang aamin. Opo, pero the more na natututo tayo sa Panginoon, nakikita ko na mas masarap na maging tapat ka sa mahal mo, sa pamilya mo, at makikita mo mas nandoon yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. So I just wanted to ask Rosie, no, nung humingi ng sorry si Ronnie, did you see that did it help you because you saw that he was sincerely sorry when he asked for forgiveness? Yes, nakita ko naman po sa kanya yung sincerity at saka yung sa action kasi action speaks louder than words, sabi nga, di ba po? So, yun, naging ano naman po siya doon, very transparent naman po. Oh, kasi when you break somebody's trust, ang mahirap dun is ma-restore yung trust na yun, no? Correct, opo. That's why many couples, they have to court their wives all over again, no? To prove na talagang, I'm really mean what I said, na talagang hindi na yung mauulit. Opo. So, how would you describe naman your life in Saudi? Nung nagsisimula ako sa Saudi, na wala pa sila, no? Wala pa po sila nun. Ang pagpapakilala ko talaga doon, hindi ako na wala akong asawa. Pagpapakilala ko talaga ay ako isang binata. Yun po yung kilala sa akin, binata. So, kaya lang, doon pala sa Saudi ay talaga mahirap na wala kang kasama, malungkot. Yun po yung isang part doon. At nakikita ko na ano ba yung way para malibang magkaroon ng Nakita ko yung isang kasamahan namin sa trabaho. Lagi may pinupuntahan na na isang lugar. So, in-invite ako. Pinaka-house church po yun. Yeah. Doon ako nagsimula na may nakilala na mga babae doon sa lugar na yon. Kaya
palagi akong bumabalik. Kaya tumagal po ako sa Saudi, nagsimula nakapag-adjust ako kasi nakakasama po ako doon at maraming babae. Doon po ako talaga. So paano yun? Pagdating ni Rosie, biglang may asawa ka na. Bago mo yung Hindi po. story mo. Ang nangyari po kasi talagang lahat ng yan talagang masasabi nating plano ng Panginoon. So sa akin na nakita ko po doon na the more na ako'y lumalapit, the more na gusto ko ay makakilala ng babae, nakita ko yung sarili ko na hindi na pala babae ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko na pala ay siya. Doon na po na bago. So then, one time, nagkaroon kami ng Bible study, nagkaroon ako ng malakas na conviction sa akin. At sinabi ko doon sa kasama ko sa Bible study, ando doon yung mga babae na gusto kong pormahan pa nga. Nando doon po yun. Doon ko sinabi na, ang totoo po nito, hindi ako binata. Ako po ay may asawa. Doon po. Doon nyo inamin. Doon ko po inamin. O si Rosie naman, paano yung adjustment mo sa Saudi nung pagdating mo doon? Napakahirap din po kasi first time na malayo sa pamilya. But at the same time, ay masaya dahil po nakasama ko nga. Magkasama na kami bilang nag-uumpisa. And I was just surprised po nung nalaman ko yung mga ganong storya kasi I can't believe na yun ay magagawa niya sa akin. Diba? Kasi kakakasal lang po namin halos. So hindi ako makapaniwala. Pero purihin ng Diyos kasi naging, sabi ko nga, it's an answered prayer to me. Amen. Dahil po nung una pa talaga, panalangin ko na makakilala siya sa Panginoon. Ayan, binigay talaga ni Lord. Yes po. God's ways talaga, minsan yung ginagamit niya, hindi mo alam yung pala yung papunta palapit sa kanya, no? Yes. Okay. Nagsimula ng gumanda ang kanilang buhay sa Saudi, subalit wala sa hinagap ng mag-asawa ang matinding pagsubok na haharapin. Ano kaya yun? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng kanilang kwento sa linggong ito. Abangan nyo yan. Thank you, Rosie. Thank you, Ronnie, for being with us. Yes. God bless you po. For your courage to share your story. Thank you. Yes, for God's Our God is a God of restoration. It is one of His greatest promises to us. When sin entered the world, it shattered our relationship with Him and separated us from Him. Because He loves us so much, He wants us to have a relationship with Him. He graciously provided a way for our relationship with Him to be restored through His one and only Son, Jesus Christ. Ang sabi nga sa Bible, dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. If your life is shattered because of a wrong decision, o kaya naman ay dumaraan kayo sa isang matinding pagsubok na nagwawasak ng inyong relasyon sa pamilya, o anumang sumisira sa inyong pagkatao, isuko nyo yan sa Panginoon. Isuko ninyo ang inyong buhay. God can restore you to His original plan for your life. Kung gusto nyong gawin yan, sumabay lamang kayo sa simpleng dasal na ito. Panginoon, aming manlilikha, Lord, you made us, and you know what is best for us. Maraming salamat at yung pinakamalaki na naming problema ng kasalanan ay iyong inayos sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan, sa aming mga ginagawa, sinasabi at iniisip na hindi kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon, at salamat sa iyong pangako na sino mang lumapit sa inyo, kahit gaano kalaki pa ang aming kasalanan, Lord. Ang pangako mo ay kami ay iyong papatawarin at pupwede kaming manumbalik sa inyo. Lord, sinusuko namin ang aming buhay sa inyo, Lord. Alam na alam mo ang aming pinagdadaanan at nagtitiwala kami, Lord, na meron kang magandang plano. Lord, tinatanggap kita
bilang tagapagligtas ko at Panginoon. Mula ngayon, gawin mo sa akin ang nais mo. Through your Holy Spirit, Panginoon, i-guide mo ako sa aking buhay. Ito ang aking dasal sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 And for those watching right now, you're going through difficulties, meron kayong mga iba't ibang challenges at trials, or meron kayong karamdaman, we want you to come to the Lord in faith and believe that He will heal, He will answer. So put your hand in that spot, that part of your body that needs a healing touch from the Lord. Heavenly Father, you see with your own eyes all these people whom you love, who are watching right now, and you desire to bring healing into their lives, to bring restoration into them, to bring them breakthroughs, Lord God. You are a good, good Father. So even now we come to you in the name of your Son, Jesus Christ, and through the power of your Holy Spirit, and we declare healing unto each one of them and say and mention the power of that name. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be restored. In the name of Jesus, that sickness can no longer stay in your body. It must go now. I declare it so in Jesus' name. And the Lord is setting free people who are suffering from different types of allergies. And the Lord is healing now those na merong lump sa iyong chest, and you're so concerned kung baka cancer yan. That lump is going away. Receive that healing in Jesus' name. There's someone right now with a tumor at the back of your right ear. The Lord is healing that. Instantly receive your healing, kapatid, in Jesus' name. A lady suffering from cervical cancer. The Lord is removing every cancer cell from your body. Receive that healing in Jesus' name. Someone who is struggling with pornography, the Lord is delivering you even now, removing that desire from you permanently. Receive your freedom, kapatid, in the name of Jesus. Felici? Yes, there is someone who is suffering from pain in the stomach. It's like you have stomach ulcers na paulit-ulit. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. Those who are suffering from dengue, receive your healing in the name of Jesus. There's also someone who is struggling in a relationship. Alam mong hindi tama yan sa mata ng Panginoon. And God is giving you the grace right now to let go, to make a decision, to leave that relationship. Binibigyan ka niya ng lakas. The Lord is saying that have a relationship with me. Seek me first, and all these things shall be added unto you. The Lord is giving you that grace right now to step away in the name of Jesus. Amen. Experience the joy and power of live music touching the lives that need it the most at beyond measure. If you cannot attend but still want to support CBN Asia's 30th anniversary celebration, consider donating your tickets to bless Operation Blessings beneficiaries, giving them an unforgettable concert experience they might otherwise never get to enjoy. Secure your tickets today and make a meaningful difference beyond measure. See you there. There is no life shattered to pieces that God cannot restore. And when He restores the broken pieces of our lives, He makes it even greater and more beautiful than its original condition. The Apostle Peter said, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Thank you all for watching, and thank you to all our faithful partners who help make this daily broadcast of the 700 Club Asia possible. If you're not yet a partner, then partner with us now so that we can continuously bring you more inspiring and life-changing stories on the show. Call the number on your screen or scan the QR code. Bukas, sa pagpapatuloy ng kwento ng mag-asawang Rosie at Ronnie, malalaman natin ang matinding pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Pagsubok na nagdulot ng hindi matatawarang sakit at hinagpis. Abangan nyo yan!
Ngayong Martes, We became friends. And we became lovers. sa ngalan ng pag-ibig, nagpakasal ang dalawa hanggang sa biniyayaan sila ng isang anak, si Gabe. Ngunit isang pagsubok ang dumating ng magkasakit si Gabe. Ano kaya ang kanyang sakit at paano ito hinarap ng mag-asawa? Sabay-sabay natin alamin sa pagpapatuloy ng kwento ni na Rosie at Ronnie Castro. Dito lang sa The 700 Club Asia, Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.